Magandang araw mga Lods, sa nakaraang episode, ayon kay Jang Ho, kung wala ng ibang pakay doon, ay sinabi niya sa kanya na maghihiwalay na sila ng landas. Ngunit patuloy pa ring iginiit ni Zhang Yilong na gusto niyang sumali sa Namgang Clan. Ako, si Zhang Yilong, ay nais na opisyal na ipahayag ang aking pagnanais na sumali sa inyong angkan bilang isang martial artist ng Jianghu. Wika pa ni Zhang Yilong. Subalit sinabi ni Jang Ho kay Zhang Yilong na ang Green Forest ay bahagi ng unorthodox faction. At ang kanyang angkan ay walang lugar para sa isang taong unorthodox. Ngunit sinabi ni Zhang Yilong sa kanya na umalis na siya sa stronghold. Kaya sinabi ni Jang Ho sa kanya na ang relasyon sa pagitan ng guro at disipulo ay hindi madaling mapuputol. Dagdag pa ni Jang Ho, hindi iyon isang bagay na maaari na lamang niyang putulin dahil gusto niya. Bilang resulta, napamura si Zhang Yilong habang tinatanong si Jang Ho kung hindi ba gusto ng mga orthodox faction ang mga formalidad at mga katwiran. Dagdag pa ni Zhang Yilong, hindi pa nga niya kailanman isinagawa ang ritual ng siyam na pagyuko noon. Gayunpaman, sinabi ni Jang Ho sa kanya na pag-iisipan niya ito kung magdadala si Zhang Yilong ng isang liham na may tatak ng hari ng Green Forest na magpapatunay na umalis na siya sa stronghold. O kaya naman, maaaring piliin ni Zhang Yilong na kumuha ng liham ng rekomendasyon mula sa isang taong kabilang sa direktang linya ng angkan ng Namgang. Bigla na lamang, sinabi ni So na susulat siya ng liham ng rekomendasyon para kay Zhang Yilong. Kaagad, galit na tinanong ni Jang Ho si So kung ano ang ginagawa nito. Sa kasalukuyang panahon, sinabihan ni Zhang Yilong si So na pakisulat ito ng mabilis bago magbago ang isip ni Jang Ho. Pagkatapos nun, tinanong ni Zhang Yilong si So kung may dala ba siyang brush. Ngunit sinabi niya na maaari na lamang nilang hiwain ang daliri ni So at gamitin ang dugo nito bilang pansulat. Sa kabutihang palad, may brush na dala si Joey kaya sinabi niya na iyon na lamang ang gamitin. Ngunit minumura niya sa isip ang lintik na pabigla-biglang bandido na iyon. Bukod pa rito, sa isip ni Joey, tingnan mo lamang ang asal ng lalaking ito. Para siyang handang kagatin ang daliri ni So anumang oras. Gayunpaman, napabuntong hininga na lamang si Jang Ho sa sandaling iyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Zhang Yilong na sisiguraduhin niyang mananatili itong pinakamababang ranggong mandirigma habang buhay. Gayunpaman, sinabi rin ni Zhang Yilong na wala siyang pakialam basta't hindi siya isang bandido sa bundok. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Jang Ho sa kanyang mga tauhan na umalis na sila agad. Agad namang sinunod ng mga sundalo ni Jang Ho ang kanyang utos. Makalipas ang ilang minuto, tinanong ng kalbong lalaking ito ang kanyang kapitan kung hahayaan ba talaga nilang umalis ang mga iyon ng ganoon na lamang. Ayon kay Leader Kang, palaging gumagamit ng dahas ang batang hari kapag hindi ito masaya. Dagdag pa ng kalbong lalaking ito, ipinadala sila upang protektahan ang batang hari. Ngunit ngayon ay umalis na ito sa kuta. Kaya tinanong niya sila kung ano ang dapat nilang gawin. Ayon kay Leader Kang, kung ganoon, tinanong niya sila kung makikipag-away ba sila ng malaki sa mga batang iyon. Kapag nagpakawala sila ng signal flare o kung anuman, kakailanganin nilang labanan ang Heavenly Dragon Combat Squad ng sangay ng Henan ng Merm Alliance. Kaya tinanong ng kalbong lalaki ang kanyang kapitan kung ano ang dapat nilang gawin. Dagdag pa niya, talagang natatakot siya. Sa isang iglap, inutusan ni Kapitan Kang ang mga ito na kunin muna ang Green Blood Cape. Pagkatapos ay magpapalit sila ng damit at hahabulin ang grupo. Kasunod nito, tinanong ni Kapitan Kang ang kanyang mga tauhan kung mayroon pa bang may dalang mga human face mask. Sa kabilang panig naman, napatanong si Jae Galwoon kung hindi ba't si Zhang Yilong ay isang pinakamababang ranggong mandirigma lamang na walang posisyon para sa isang bagong sali sa angkan. Kaya tinanong niya sila kung bakit nakasakay ito kasama nila sa karwaheng iyon. Sa isip ni Jang Ho, kung hindi lamang dahil sa kakaibang pagkahilig ng kanyang kapatid, matagal na sana niya itong sinipa palabas ng karwahe. Samantala, sinabi ni Jae Galwoon kay Zhang Yilong na mukhang malakas ang stamina nito, kaya tinanong niya siya kung bakit hindi na lamang ito maglakad. Ngunit sinabi ni Zhang Yilong na hindi naman ganoon katibay ang kanyang stamina. Di nga, tigilan mo ang mga walang katuturang biro na iyan. Sagot naman ni Jae Galwoon. Ayon naman kay So, maaaring si Zhang Yilong ang pinakamababang ranggong mandirigma, ngunit dapat pa rin nilang kilalanin ang kanyang karanasan.
Pagkatapos ay tinanong niya sila kung hindi ba mali na tretuhin ng walang paggalang ang isang taong dating unang alagad ng hari ng Green Forest. Gayunpaman, nagtataka si Joey dahil mula si So-So sa mga Orthodox faction. Napapaisip din siya kung ayos lamang bang ipagtanggol nito ang susunod na leader ng isang unorthodox faction. Gayunpaman, tinanong ni So-So si Zhang Yilong kung ilan ang kanyang mga kapatid. Agad naman, sumagot si Zhang Yilong na 7 silang magkakapatid sa kabuuan. Dagdag pa ni Zhang Yilong, medyo malakas talaga ang kanyang ama. Bigla namang tinanong ni Jay Galwon kung ang kanyang pangalawang kapatid ba ay si Ryong. Matalino ka pala, sambit ni Zhang Yilong. Sinabi rin niya na ang bunso ay si Chil Ryong. Dagdag kaalaman mga lods, ang Chil ay nangangahulugang bilang 7. Samantala, tinanong ni So-So si Zhang Yilong kung ibig bang sabihin noon ay puro lalaki lamang ang ipinanganak. Agad namang sinabi ni Zhang Yilong na hindi, at ayon sa kanya, ang pangatlo ay isang babae. Pagkatapos ay tinanong siya ni So-So kung Ryong pa rin ba ang pangalan nito. Dagdag kaalaman mga lods, ang Ryong ay nangangahulugang dragon. Sinabi ni Zhang Yilong na hindi dahil babae ito, kaya Bong ang pangalan. Kaya ang pangalan ng kanyang ikatlong kapatid na babae ay Jiang Sambong. Dagdag kaalaman ulit mga lods, ang Bong ay nangangahulugang phoenix. Sa kabilang banda naman, tinanong ni Joey si Jay Galwon kung tama bang namulat na ang mata ni Jiang Ho. Agad namang sumagot si Jay Galwon na mukhang ganoon nga. Samantala, tinanong ni Jay Galwon si Zhang Yilong kung bakit sila inatake ng mga iyon at ayon sa kanya, malamang ay may dahilan iyon. Kaya sinabi ni Zhang Yilong na hihingi lamang sana siya ng tulong sa kanila. Dagdag pa ni Zhang Yilong, gusto talaga niyang sumali sa Great Young Dragon Summit. Ngunit, wala siyang maisip na paraan upang makasali dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Ginawa mo ang lahat ng iyon para lamang makasali sa summit. Wika naman ni Jay Galwon. Kaagad, ihumingi ng paumanhin si Zhang Yilong sa kanila tungkol doon. Gayunpaman, humanga si Joey kay Zhang Yilong dahil napakadiretso nito sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa kabilang panig naman, sinabi ni Wasiam Yong na ituturing muna nilang isang mandirigma si Zhang Yilong ng angka ng Namgang, at kung tunay ng 17 taong gulang ito ay hindi ba dapat na magsalita si Zhang Yilong ng may paggalang sa kanilang lahat. Dagdag pa ni Wasiam Yong, ang hindi pagpapahalaga sa mga ganoong formalidad ay nagpapakita na tila isa siyang tao mula sa unorthodox faction. Bigla naman, tinanong sila ni Zhang Yilong kung ilang taon na sila. Agad namang sumagot si Jay Galwon na maliban kay binibining So-So, mas matanda ang lahat sa kanya. Habang tumatawa si Zhang Yilong, sinabi niya na naiintindihan niya. Sinabi rin niya na gagawin niya iyon dahil kasama na siya ngayon ng Orthodox factions. Sa hindi inaasahan, tinawag ni Zhang Yilong si Joey bilang kapatid. Ngunit galit na sinabi ni Joey na huwag niyang gawin iyon. Namgang, patanong na sambit ulit ni Zhang Yilong habang nakatitig kay Jiang Ho. Agad naman, binalaan siya ni Jiang Ho na magsalita pa siya ng isa pang salita at hihiwi niya ang bibig nito. Gayunpaman, tinawag din ni Zhang Yilong bilang brother o kapatid si Jay Galwon. At dahil doon, galit na sinabi ni Jay Galwon na huwag niyang gawin iyon. At sa puntong ito, nagkatinginan sina So-So at Zhang Yilong at tinawag ang pangalan ng isa't isa. Samantala, sa kasalukuyang panahon, makalipas ang kalahating buwan, naglalakbay pa rin sa kabundukan ang angkan ng Namgang. Ayon kay So-So, gusto na talaga niyang maligo ng maayos. Gayunpaman, sinabi ni Jay Galwon na malapit na sila. Malapit na nilang marating ang unang lugar ng pagtitipon. Ngunit nalito si Joey tungkol sa unang lugar ng pagtitipon. Kaya agad namang ipinaliwanag ni Jay Galwon kay Joey na kahit napakalaki ng sekta ng Mount Hua, mahihirapan pa rin silang pamahalaan ang malalaking grupo ng mga taong bigla na lamang dumarating. Dagdag pa ni Jay Galwon, ang 5 dakilang pamilya ay dapat munang magtipon sa Whale Inn. Malapit na rin nilang makita ang mga watawat ng ibang pamilya sa kalsadang iyon ng pamahalaan. Ngunit sinabi ni Wasiam Yong na sa tingin niya ay nakikita na niya ang mga iyon. Ayon kay Jay Galwon, isa itong dilaw na watawat na may itim na pagong. Sa kabilang banda naman, hindi makapaniwalang si Jiang Ho na kailangan niyang magpalipas ng oras kasama ang mga walang utak na halimaw na puro lakas lamang. Bigla na lamang, napatanong si Zhang Yilong kung sino sila at dagdag pa niya.
Hindi madaling makakita ng mga taong may ganoong kalalaking kalamnan kahit sa kuta ng Green Forest. Sa kasalukuyang panahon, makikita natin ang New Blade King ng batang patriarka ng Hebei, ng angkan ng Paeng, na si Paenggak. Ayon kay Paenggak, ang pagiging lalaki ay tungkol sa pagiging malakas. Ang talam ay tunay na pinakamagandang sandata. Ang espada ay isa lamang ibang uri ng sibat. Dagdag pa ni Paenggak, ang paggamit ng mga pabago-bagong galaw at mga pekeng galaw ay mga murang panlilinlang lamang ng mahihina. 3 taon na ang nakalipas, natalo si Paenggak sa mga pesteng iyon dahil hindi niya lubos na nagamit ang kanyang lakas. Ang batang dragon ng Mount Hua na si Chung Wunso. Ang pesteng iyon na nilinlang ang mga mata ni Paenggak gamit ang teknikang espadang pulang bulaklak na umuulan. Sisiguraduhin ni Paenggak na matatalo niya si Chung Wunso sa pagkakataong ito. Ipaparealize niya rito na ang lakas lamang ang tanging katotohanan sa mundo. Sa kabilang banda, iniulat ng mga tauhan ni Paenggak sa kanya na naroon ang Jegal at Namgang. Ngunit sinabi lamang ni Paenggak na hindi kailangang alalahanin ng Jegal at Namgang. Gayunpaman, nang makita sila ni Paenggak, nagtaka siya kung may ganoong kalalaking lalaki sa kanilang angkan. Ang nakakagulat. Biglang tinuwanan ni Zhang Yilong si Paenggak at sinabi sa kanya na maganda ang kanyang pangangatawan. Hinamon din ni Zhang Yilong si Paenggak ng arm wrestle. Sa isang iglap, tinanong ni Paenggak si Zhang Yilong kung hindi ba sila gagamit ng panloob na enerhiya. Agad namang sumagot si Zhang Yilong na kung gagamit siya ng panloob na enerhiya, mababali niya ang kanyang mga braso. Bigla na lamang, pinutol ni Paenggak ang punong ito gamit ang kanyang kamao. Pagkatapos ay sinabi niya kay Zhang Yilong na lumapit na. At nagsimula na nga ang arm wrestle ni na Zhang Yilong at Paenggak. Sa kabilang panig naman, nalilito si Joey kung bakit nila ginagawa iyon. Ayon kay Jegal Woon, umaasta lamang si Zhang Yilong tulad ng isang miyembro ng Paeng clan. Dagdag pa ni Jegal Woon, ganoon talaga sila. Samantala, labis na namangha si Soso sa ginagawa ng mga lalaking ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawang talunin ni Paenggak si Zhang Yilong. Ngunit ayon kay Zhang Yilong, gumamit si Paenggak ng panloob na enerhiya kaya sinabi niya na hindi niya akalaing mandadaya si Paenggak ng ganoon. Sa isang iglap, tinanong ng kalbong lalaking ito ang kanilang patriarka kung ginawa niya nga ba iyon. Ngunit natigilan si Paenggak sa sandaling ito. Kaya nadismaya sa kanya ang mga lalaking ito. Gayunpaman, biglang tinanong ni Paenggak si Zhang Yilong kung maaari ba silang magkaroon ng isa pang laban. Gayunpaman, hindi makapaniwala si Joey na natalo ni Zhang Yilong ang bagong hari ng Talem. Nagtaka rin si Joey kung tao nga ba talaga si Zhang Yilong. Samantala, sinabi ni Jo Qian kay Joey na kung iisipin niya, si Zhang Yilong ay malamang na inapo ng walang ingat na emperador ng Talem. Ayon kay Jo Qian, bihira para sa isang orthodox na faction sa Jiangho na pahalagahan ang panlabas na sining kaysa sa panloob na sining. Sinabi rin ni Jo Qian na isa sila sa mga pambihirang iyon. Gayunpaman, tinanong ni siya Joey kung bakit mas mahalaga ang panlabas na sining kaysa sa panloob na sining. Agad namang ipinaliwanag ni Jo Qian sa kanya na kung kukuha ba muna ng malakas na katawan bago ito punuin o pupunuin muna ito bago magkaroon ng malakas na katawan. Walang tamang sagot sa mga tanong na iyon. Umiiral na ang mga debateng iyon mula pa nang maging bagay ang martial arts. Dagdag pa ni Jo Qian, ang mahalaga ay ang pagpapanatili ng balanse. Hindi ito tungkol sa kung ano ang mauuna. Ang pagiging obsessed sa isa ay magdudulot na maging makitid ang isip at matigas ang ulo. Iyan ang dahilan kung bakit hindi nila nalampasan ang Shaolin. Habang ang panlabas na sining ng Shaolin ang pinakamahusay sa Jianghu, hindi rin sila nagpapabe sa pagsasanay ng panloob na sining. Higit sa lahat, ang pinakamalaking problema nila ay ang kanilang inferiority complex sa mga espada. Dahil doon, nagkaroon sila ng abnormal na obsesyon sa mga talam. Sa ganoong maling pag-iisip, mahirap lubos na mapag-aralan ang anumang martial arts. Gayunpaman, tinanong ni Joey si Jo Qian kung ibig bang sabihin noon na ang 100 araw ng mga teknik sa sibat, 1,000 araw ng mga teknik sa talam at 10,000 araw ng mga teknik sa espada ay kalokohan lamang. Kaya tinanong din siya ni Jo Qian kung sa tingin ba niya ay 100 araw lamang ang kailangan upang matutunan ang sibat dahil ayon sa kanya,
Ginugol ni Zhang Fei ang buong buhay niya sa pagdaan sa lahat ng bagay gamit ang kanyang snake lance. Kahit na espada ang ginamit ni Zhang Fei, tinanong din siya ni Zhou Qian kung sa tingin ba niya ay makakatawid ang kanyang mga kaaway sa tulay ng Changban. Dagdag pa ni Zhou Qian, totoong napakalakas ng mga espada. Gayunpaman, makitid ang isip na isipin na mga espada lamang ang maaaring maging hari ng lahat ng sandata. Ang dahilan kung bakit maraming sekta ng espada sa Jianghu, ay dahil ang mga teknik ng kamao at palad ay hindi gaanong maunlad sa gitnang kapatagan. Ang talam ay hindi mahusay na sumasabay sa mga teknik ng kamao at palad. Tanging espada lamang ang tugma sa lahat ng uri ng teknik ng kamao at palad. Ano, hindi mo ba't sinabi lamang na ang mga espada ang pinakamahusay? Tanong naman ni Joey. Ngunit tinanong din siya ni Zhou Qian kung ganoon ba ang dating nito. Pagkatapos ay sinabi ni Joey na hindi iyon nakakagulat. Dagdag pa ni Joey, magiging kakaiba kung ang Diyos ng espada ay hindi naniniwalang ang mga espada ang pinakamahusay. Ngunit sinabi ni Zhou Qian na hindi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na iyon ay dahil mas marami ang mga teknik ng kamao at palad. Noong mga unang araw ng Murm dahil ginagaya ng mga tao ang galaw ng mga hayop. Kung wala ang pagunlad ng mga teknik na iyon, gumagamit pa rin silang lahat ng mga pana at palaso. Ang mga pana ang pinakamalakas na paraan ng pakikipaglaban bago pa man lumitaw ang mga teknik ng kamao at palad. Bilang karagdagan, tinanong ni Zhou Qian si Joey kung bakit sa tingin niya na si Jiang Sambong na nagtatag ng sekta ng Wudang ay binago ang Taiji Fist na kanyang naimbento tungo sa teknik ng espada, Taiji Enlightened Sword Art. Pagkatapos ay sinabi ni Zhou Qian na iyon ay dahil hindi iyon magagawa gamit ang Taiji Enlightened Blade Art. Sinabi rin ni Zhou Qian na walang paraan upang gamitin ang Taiji Fist kasama ng mga talam. Habang hindi lamang mga espada ang maaaring maging hari ng mga sandata. Ang bansag na iyon ay hindi maiiwasang maibigay dito dahil sa kasaysayang pangkultura ng martial arts sa gitnang kapatagan. Bigla na lamang, sinabi ni Joey na hari ng mga sandata. Kaya sinabi ni Paenggak na sa palagay niya ay naniniwala rin si Joey na ang mahihinang espada ang pinakamahusay. Gayunpaman, natigilan si Joey sa sandaling ito. Pagkatapos ay sumingit si Jiang Ho at sinabi kay Joey na huwag pansinin ang lahat ng sinasabi ni Paenggak. Higit pa rito, tinanong sila ni Paenggak kung kailangan pa bang pumunta sa Mount Hua. Ang hindi pa natatapos na laban mula 3 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ay sinabi ni Paenggak na doon nila ito tatapusin. Subalit tinanong siya ni Jiang Ho kung paanong naglakas loob ang isang taong natalo sa isang bagong recruit na mandirigman ng kanilang angkan na hamunin siya. May mga pagtaas at pagbaba ang buhay at may mga panahong mahirap. Lakasan mo ang loob mo, Ginoong Paeng. Sambit ni Jay Galwun. Bilang resulta, nagalit ng husto si Paenggak sa kanya at tinawag pa siyang demonyong Jay Gal. Gayunpaman, ayon kay Paenggak, natalo siya sa kanyang pangkukulam noong nakaraang taon at natrap sa kanyang 9 Palace Illusion Demon Trap Formation sa loob ng 3 araw, na naging dahilan upang hindi siya makainom kahit isang lagok ng tubig sa buong panahong iyon. Dagdag pa ni Paenggak, gusto niyang pugutan ang ulo nito kahit naiisip lamang niya ito ngayon. Sa kabilang banda, tinanong ni Jay Galwun si Paenggak kung bakit wala roon ang angkan ng Tang. Agad namang sumagot si Paenggak at sinabi na umalis na sila, na nagsasabing mananatili sila sa ibang inn. Ayon kay Jay Galwun, sinabi rin ng angkan ng Sima na hindi sila makikilahok sa pagkakataong iyon. Inakala ni Jay Galwun na naroon na ang lahat kaya sinabi niya sa kanila na umalis na sila. Hanggang dito muna sa ngayon. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan i-like ang bidyong ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod.